Yung bagong galaw at plano at ginagawa na ni Robin Padilla at Alan Peter Cayetano. Alam na ba ninyo? Sa tingin ba ninyo ay saan makakarating yon? Kailangan ba yon? Alam nyo kung ano yon? Meron pong pinapaikot na resolution o panukala itong si Alan Peter Cayetano. Abogado po yan, na gusto nila ay i-house arrest na lang daw si dating Pangulong Duterte ng ICC. In other words, yung purpose ng resolution ay hilingin sa ICC or utusan ng ICC, kung ano man ang tawag yan, na i-house arrest na lang ang dating Pangulo. Wow! Yun naman kay Robin Padilla, alam na natin yan, nung isang araw pa yon, resolution para pauwiin. So yung identify na posibleng maka-Duterte, si Robin talagang Duterte, sabi nga niya kahit sunugin siya, amoy Duterte siya si Alan naman, alam naman natin ganun din halos yan dahil yan ay vice presidential candidate ni Digong Duterte noong 2016. Silang dalawa magpartner, di ba? Natalo lang na si Alan. Kaya Duterte din yan. Ang kanyang resolution naman ay i-house arrest. Hospital arrest. Hospital arrest o house arrest, yun ang gusto niya. Malamang hospital arrest kasi sabi nila may sakit daw or butot balat na raw, sabi ng asawa at yung mga anak. Yung isa naman pauwiin. Alam nyo, ultimo yung mga ICC judges, malamang natatawa na lang sa kanila sa pinagagawa nitong ating mga politikong Pilipino. Una, bakit nakakatawa? Alam ng ICC, wala namang jurisdiction ng Pilipinas kay Duterte kasi hawak na nila dahil sa crimes against humanity. Humanity dahil sa reklamo ng Pilipino. Pilipino ang complainant. Tapos ngayon, ang sinusulong nitong mga senador ng Pilipinas, isa ay hospital arrest, yung isa naman ay pauwiin. Na parehong hindi naman pwedeng gawin ng ICC kasi merong kaso, may complainant at magtatrial na nga by September. Kaya nakakatawa, yung ating mga senador, ganito ang galaw. Kung ito ay galaw lang ng taga-suporta na simpleng mamamayang Pilipino, pwedeng naiintindihan pa yan. Pwedeng normal lang yan. Pero senador ng Republika, yung isa abogado pa, tapos ganito ang galaw, paano hindi tayo pagtatawanan yan? Kahit sinong abogado ang tanongin mo, wala nga tayong jurisdiction na. Wala na tayong control kay Duterte kasi siya ay hawak na ngayon ng International Criminal Court. Hindi yan basta-basta papakawalan. Sunod, wala namang basihan para hospital arrest kasi wala namang findings ang ICC at mga doktor nila na may sakit or malala na ang kalagayan ng dating Pangulo na isa sa mga akusado. Wala pong ganun Ang nagsasabi lang na merong butot balat na ay yung asawa o yung pamilya. At ang nagsasabi rin na butot balat pero healthy naman, kakatawa yun, sila rin. Ito namang dalawang senador na ito, Padilla at Cayetano, sumakay doon sa propaganda, pwedeng drama, paawa effect na ginawa ni Mrs. Duterte at saka ni Sara Duterte. Wow! Kaya hindi kaya tayo niya. Ang dapat hilingin nung abogado ni Duterte, isa ilalim sa medical check-up si Duterte. Hilingin sa korte, baka pagbibigyan. At hindi naman masama yon. Kasi ang buhay ng tao kailangan pangalagaan kahit akusado. Una-una, akusado pa lang. Yun ang tamang move. Mag-file ng petition o request na isa ilalim sa medical check-up kung ano ang kalagayan ni Duterte para malaman. Hindi yung hindi naman doktor ang nagsabi na payat, balat at buto na lang daw, pero healthy. Meron pa nang sabing nagbili na pag siya daw nawala, cremate na lang. At iuwi abo. Di ba puro negative yan na sila lang ho ang nagpakulo niya. Tapos sumakay itong dalawang senador. Wow! Senador, Philippine Senador. Matataas na opisyalis ng Pilipinas. Ang galaw ay parehong suntok sa buwan sa aking opinyon. Dapat ang gagalaw at maggagawa ng anumang pamamaraan yung abogado ni Duterte, hindi politikong Duterte. Oh my goodness, nakakatawa naman kayo. Ano ba kayo? Anyway, bahala na po kayo ng inyong masasabi dyan.
Sunod na pag-usapan natin ay itong battle of the spokesperson. Para bang mayroong labanan? Kasi mayroong Office of the President at Office of the Vice President spokesperson. Si Attorney Claire ang spokesman o tagapagsalita ng Malacanang. Si dating Yosek na si Castelo ang siya ngayong opisyal na tagapagsalita ng Office of the Vice President. Tapos yung prosecution team, mayroong sariling tagapagsalita, si Attorney Bokoy. Yun namang Defense Council, ang grupo ni Sara Duterte, ang tagapagsalita niya, si Attorney Powa. O, di ba? Tapos yung Kongreso, mayroon din tagapagsalita, Attorney Abante. Yun namang impeachment court o Senado, may tagapagsalita rin, si Attorney Tunggol. O, di ba? Ang daming spokesman, kaya nga, battle of the spokesperson ang nangyayari. Although ayaw nilang asamining battle yan, pero talaga magkakaibang statement nila. Ibang statement ng Malacanang coming from Attorney Castro. Ibang statement ng Office of the Vice President galing kay spokesperson Castelo. Ibang spokesman ng prosecutors, Defense Council, House of Representatives, at saka Senate impeachment. Meron pa nga isang spokesman dyan eh. Spokesman daw ni Sara Duterte for impeachment, si Attorney Topacio naman. O, di ba? Dadagdagan pa. So, ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na. 7 na ang spokesman ngayon. Nakita-kita mo kung ano yung kanya-kanyang opinion at interpretation sa nangyayari. Kaya nga, battle of spokesperson. Sino ang ating papaniwalaan? Abala na kayo. Tinatanong ko po kayo. Okay? Ayun. Sige. Isa pa na ating pag-usapan. Kiko at Bam Aquino. Budol nga ba? Nambudol lang para makakuha ng boto at manalo. Nung manalo na, ilang buwan pa lang na nakakapanumpa bilang Senador ng Republika ng Pilipinas. Ngayon ay pumabor doon sa grupo na Pro Duterte. Pumabor sa Senate President na nag-delay, nag-dribble, kaya until now walang trial. Pero ang pinanggalingan nila, piklawan-dilawan. Na alam naman nating masyadong naging biktima ng Duterte administration, lalo na si Leni Robredo, katakot-takot ng pang-insulto at panlalait ang ginawa niyan. Na dapat itong si Kiko at Bam Aquino, Pangilinan, na kandidato at nanalo ng Piklawan, dapat pumosisyon para panindigan ang impeachment laban kay Sara. Panindigan na merong article of impeachment at merong dapat ipaliwanag si Sara sa impeachment court. Ang pinaburan niya at sinamahan niya ay majority, super majority sa Senado, under Escudero na nag-delay ng trial. Yan ang dalawang senador ninyo. Senador natin. Kasi wala tayong magagawa. Senador na natin yan. Binudol ba tayo? Nabudol ba tayo? Please react, comment dito sa ating topic na ito.